Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 6, Term 1, Week 5, Kabayanihang Pilipino laban sa mga Espanyol. Papel ng katutubong Pilipino. Papel ng kababaihan. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Tamang kaalaman. Basahin ang bawat pahayag at tukuyin kung ito ay tama o mali. Isulat ang iyong sagot. Si Pangulong Emilio Aguinaldo ang naging unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hinirang ni Aguinaldo si Apolinario Mabini bilang tagapayo o gabinete ng Ugnayang Panlabas. Pinasinayaan ang Republika ng Malolos sa simbahan ng Lobok sa Bohol noong Enero 23, 1899. Isang pagbabagong dulot ng konstitusyon ng Malolos ay ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Pinagtibay ang konstitusyon ng Malolos noong ika-21 ng Enero 1899. Narito ang mga tamang kasagutan. Gamitin ang mga letra sa ibaba. Buuin ang salita batay sa numerong nasa bawat patlang. Kataas-taasang pinuno. Supremo. Tulungan o alalayan. Itaguyod. Tagapaghatid o tagapagdala ng mga sulat o liham. Mensahero. Tulong, kontribusyon, mga bagay na nagawa o naisakatuparan. Ambag. Mahalagang tunguhin, layunin o hangarin. Adhikain. Pagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay, kalagayan ng pagiging gising sa mga pangyayari. Kamalayan. Abilidad ng isang tao, mga kilos na kayang gawin. Kasanayan. Kaugnay na paksa, kabayanihan ng Pilipino laban sa Espanyol. Sa panahon ng mga Espanyol, naimulat sa kaisipan ng mga Pilipino ang mababa at pasibo o passive na katayuan ng kababaihan. Naging pangkaraniwan sa kababaihan ang pagiging tagapangasiwa ng bahay o housewife, tagapangalaga ng anak, tagaluto, tagalinis at iba pa. Ang buhay ng kababaihan ay tanging nakasentro lamang sa mga gawaing panrelihiyon, hindi katulad ng kalalakihan na aktibong nakikibahagi sa lipunan. Pinananatiling abala ang kababaihan sa mga gawaing bahay at simbahan upang hindi magkaroon ng sapat na panahon para matuto at makapag-aral. Sa mahabang panahon ng pamamahala ng mga Espanyol, hindi nabigyan ng pantay na karapatan ang kababaihan sa larangan ng edukasyon. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng hindi patas na pagtingin o katayuan sa lipunan, unti-unting lumawak ang kamalayan ng kababaihan. Sa mga huling dekada ng pamamahala ng Espanya sa bansa, makikita ng pagsibol ng bagong katauhan sa panig ng mga kababaihan. Katulad ng kalalakihan, itinaya nila ang kanilang buhay bilang pagpapakita ng pagkalinga at pagmamahal sa bayan. Kaugnay na paksa bilang isa, katutubong Pilipino at papel nila laban sa mga Espanyol. Matapang na ginampanan ng mga Pilipino ang kanilang mga tungkulin dahil sa pagmamahal sa bayan. Narito ang mahalagang papel ng kabayanihan ng mga revolusyonaryong Pilipino. Andres Bonifacio, ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, 1876
sa Tondo, Maynila. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ang nagtulak sa kanya na itigil ang kanyang pag-aaral upang itaguyod ang kanyang mga kapatid. Namasukan siya bilang mensahero sa isang dayuhang kumpanya. Hindi man pinalad na makamit ng formal na edukasyon, naging masigasig si Bonifacio sa pagbabasa. Binasa niya ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere at Il Filibusterismo. Sa edad na 30, sumali siya sa La Liga Filipina na itinatag ni Dr. Jose Rizal noong 1892. Nang nabuwag ang organisasyon, isa si Bonifacio na nagtatag ng isang kilusang revolusyonaryo na tinawag na Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng Mga Anak ng Bayan o KKK o Katipunan, at nakilala siya bilang Supremo ng Katipunan. Emilio Aguinaldo, ipinanganak noong March 22, 1869 sa Cavite El Viejo, ngayon ay Kawit, Cavite. Ang kanyang mga magulang na sina Trinidad Fami Aguinaldo at Carlos Aguinaldo ay mga may kaya sa buhay. Naging daan ito sa kanyang pagiging kabeza de barangay, pinuno ng baryo o barangay, at kalaunan ay gobernadorcillo o kapitan munisipal, pinuno ng bayan o pueblo sa panahon ng mga Espanyol. Isa si Aguinaldo sa mga naging aktibong lider ng revolusyon. Ang una ay laban sa mga Espanyol at pangalawa, laban sa mga Amerikano. Nakilala bilang matapang na general sa Cavite. Sa kanyang pamumuno, nagtagumpay ang mga sundalong Caviteño sa kanilang pakikipaglaban at pananalakay sa kampo ng mga Espanyol sa Cavite. Sa pagkawala ni Bonifacio bilang tagapagtatag at pinuno ng revolusyon, tumayo si Aguinaldo bilang panibagong leader. Pinangunahan niya ang pakikipaglaban sa hukbong Espanyol at hindi nagtagal laban sa mga Amerikano. Sa kanyang pamumuno na iproklama ang kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Si Aguinaldo rin ang nagtatag at naging pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Ito ang itinuturing na pinakaunang republika sa Asya na may sariling saligang batas na pinagtibay ng mga mambabatas. Emilio Jacinto, ipinanganak noong December 15, 1875 sa Tondo, Manila. Isa siya sa pinakamataas na lider ng Katipunan. Siya ang tumayong kalihim ni Andres Bonifacio at tagapayo sa usaping pananalapi. Siya rin ang sumulat ng pahayagang ng Katipunan na kilala sa tawag na Kalayaan. Isa sa pinakamahalagang ambag ni Jacinto ay ang Kartilya ng Katipunan na nagsilbing gabay ng mga Katipunero. Ito ay naglalaman ng mahalagang turo at nilalaman para sa makabayang kilusan. Dahil sa kanyang kontribusyon, tinawag siyang utak ng Katipunan. Nang arestuhin si Bonifacio, tumulong si Jacinto sa pagpapaluwag ng mga edhila ng Katipunan. Naging epektibo siyang tagapagsalita dahil pareho siyang bihasa sa Tagalog at Espanyol. Isa si Jacinto sa mga hindi sumang-ayon sa pagkakaroon ng paksyon ng Katipunan. Isang katibayan nito ay ang hindi niya pagsang-ayon sa pagsapit sa pangkat ng mga Magdalo na pinamumunuan ni Aguinaldo. Apolinario Mabini, ipinanganak noong July 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Nakapagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1894. Siya ang tumayong tagapayo sa aspetong legal at konstitusyonal ng revolusyonaryong pamahalaan na itinatag ni Emilio Aguinaldo. Tinawag siyang utak ng himagsikan dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon. Una, isinulat niya ang El Verdadero Decalogo, True Decalogue, na naglalaman ng magagandang turo o pangaral sa bansa. Pangalawa, isinulat niya ang programa Constitutional de la República Filipina, the Constitutional Program of the Philippine Republic, na kanya ring naging gabay sa pagbuo ng konstitusyon ng Malolos. Taong 1895 nang tamaan si Apolinario Mabini ng sakit na polio. Unti-unting nawala ang kakayahan niyang maglakad hanggang sa tuluyang maging lumpo noong 1896. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa revolusyon hanggang sa ideklara ang kalayaan noong 1898. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, siya ang nanguna sa pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang isulong
ang usaping pangkapayapaan. Pagkatapos magtagumpay sa pananakop ng Estados Unidos, dinampot at ipinatapon si Mabini sa Guam dahil tumanggi siyang manumpa at kilalanin ang kapangyarihan ng mga Amerikano. Hindi nagpatinag sa puwersang Amerikano si Mabini kahit siya ay may kapansanan, kaya siya ay binansagan na dakilang paralitiko. Ikalawang paksa, partisipasyon ng kababaihan sa katipunan. Ang mga sumusunod ay ilang mga kababaihan na malaki ang ambag sa pagsisimula at pagpapatuloy ng revolusyon. Gregoria de Jesus, ipinanganak sa Caloocan noong May 9, 1875. Siya ay kabiyak o asawa ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Tinawag siyang Lakambini o Princess ng Katipunan at nakilala rin sa pangalang Aling Oryang. Pinili ni Gregoria ang buhay revolusyonaryo. Hindi dahil kay Andres Bonifacio o sa kanyang pamilya, kundi dahil sa pagmamahal sa bayan. Ginamit niya ang estilo ng kundiman o awit ng pag-ibig at tula upang ipahayag ang kanyang malalim na pagmamalasakit sa bayan. Ginawa niya ito sa kabila ng pagbabawal ng mga Espanyol na gumawa ng anumang bagay na nagpapahayag o may kaugnayan sa diwa ng nasyonalismo. Bilang tagapagtaguyod ng sangay pangkababaihan ng katipunan, ginampanan niya ang isa sa pinaka-kritikal na tungkulin sa revolusyon. Tumayo siya bilang tagapag-ingat ng mahalagang kasulatan at selyo ng katipunan. Maliban sa pagiging tagapag-ingat ng mahalagang dokumento, kasama rin siya sa gumawa at nagborda ng unang watawat ng katipunan at naging tagapag-alaga ng mga sugatang katipunero sa panahon ng digmaan. Melchora Aquino, ipinanganak noong ika-6 ng Enero, 1812, sa baryo ng Bulak, Caloocan. Nakilala siya sa tawag na Tandang Sisa dahil kahit siya ay matanda na, hindi ito naging balakid upang tumulong sa layunin ng himagsikan. Dahil sa matatag na kontribusyon niya sa himagsikang Filipino, binansagan siyang ina ng himagsikan, inang revolusyonarya. Hindi matatagalan na isa siyang ina na tunay na nakikipagkapwa-tao. Sa bakuran ng kanyang anak na si Juan Ramos, naganap ang unang sigaw sa Pugad Lawin. Teresa Magbanwa, ipinanganak sa Bulacan, Bulik noong October 13, 1868. Kilala siya sa mga katipunero sa pangalang Nanay Isa o Inay Isa. Hinahangaan siyang Huayna, Lakambini, dahil sa kanyang pakikibaka sa larangan ng panggabay sa kababaihan laban sa mga manlilikha. Espanyol, Kastila at iba pa rin ang takot sa kanya sapagkat sa kanyang magiting na panguna at mandirigma at mapaghikayat sa kapwa babae, marami ng kababaihan ang gumanap sa kilusang Pilipino. Sa kanilang mga pakikibaka sa bayaning babae, nakilala pa rin ni Magbanwa sa revolusyon. Pinamunuan niya ang bando ng mga katipunero sa sitio, Kupang. Nagtagumpay din ang mga manlilihang Espanyol. Trinidad Tecson, ipinanganak noong November 18, 1848 mula sa San Miguel, Bulacan. Kilala siya bilang ina ng biyak na bato. Maliban dito, iginawa din sa kanya ang pagiging ina ng Philippine National Red Cross. Sa panahon ng revolusyon, nagtayo siya ng mga pasilidad na nagsilbing pagamutan at pahingahan ng mga sugatang katipunero. Sumama rin siya sa mga pag-atake sa mga Espanyol sa lalawigan ng Bulacan sa ilalim ng pamumuno ni General Gregorio del Pilar. Tumayo rin siyang komisaryo ng digmaan sa ilalim ng Republika ng Malolos. Doña Graceria de Villavicencio, ipinanganak noong ika-13 ng Mayo 1852 sa Taal, Batangas. Kilala rin siya sa tawag na Aling Eryang. Napangasawa niya si Don Eulalo Villavicencio mula sa mayamang pamilya. Palihim na sinuportahan ng mag-asawa ang revolusyon. Hinuli at pinakulong ng mga Espanyol ang kanyang asawa dahil umano sa pagsuporta sa revolusyon. Inalok siya ng mga Espanyol na pakakawalan ang kanyang asawa kapalit ng kanyang pagbubunyag sa mga sikreto ng revolusyon.
Hindi naman pumayag si Doña Gliceria sa kabila ng matinding pagmamahal sa asawa. Hindi nagtagal, pinakawalan si Don Eulalo, ngunit bumagsak ang kalusugan nito dala ang pagkakakulong. Namatay siya matapos ang 3 buwan. Ito ang nagbigay inspirasyon niya upang higit pang suportahan ang mga revolusyonaryo. Dahil dito, tinawag siyang Godmother of the Philippine Revolution. Para sa 3 araw. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at isulat ang sagot sa kwaderno o sagutang papel. Sino ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sino ang kinilalang Supremo ng Katipunan? Sino ang tinaguriang utak ng Katipunan? Ano ang sakit na tumama kay Apolinario Mabini na naging dahilan ng kanyang pagiging paralitiko? Sino ang kabiyak ni Andres Bonifacio at tinatawag ring Lakambini ng Katipunan? Sino ang kilala sa tawag na Tandang Sora? Sino ang binansagang Visayan Joan of Arc sa panahon ng himagsikan? Sino ang kinilala ni General Emilio Aguinaldo bilang ina ng biyak na bato? Sino ang tinatawag na Godmother of the Philippine Revolution? Narito ang mga tamang kasagutan. Paksa bilang isa, pangunahing Pilipino at papel nila laban sa mga Espanyol. Pangalan, Andres Bonifacio. Ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Papel sa himagsikan. Nagtatag ng isang kilusang revolusyonaryo na tinawag na Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK, kilala bilang Supremo ng Katipunan. Emilio Aguinaldo. Ipinanganak noong March 22, 1869 sa Cavite del Viejo, Kawit, Cavite. Naging aktibong lider ng revolusyon laban sa mga Espanyol at Amerikano. Nagproklama ng kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Nagtatag at naging unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Emilio Jacinto. Ipinanganak noong December 15, 1875 sa Tondo, Maynila. Isa sa pinakamataas na lider ng Katipunan. Tumayong kalihim ni Bonifacio at tagapayo sa usaping pananalapi. Ang kartilya ng Katipunan ang pinakamahalaga niyang ambag na naging gabay ng mga Katipunero na naglalaman ng mahalagang turo at alituntunin para sa makabayang kilusan. Tinawag siyang utak ng Katipunan. Apolinario Mabini. Ipinanganak noong July 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Tumayong tagapayo sa aspetong legal at konstitusyonal ng revolusyonaryong pamahalaan na itinatag ni Aguinaldo. Tinawag siyang utak ng himagsikan. Nagkasakit ng polio kaya binansagan siyang dakilang paralitiko dahil sa hindi pagpapatinag sa puwersang Amerikano. Partisipasyon ng kababaihan sa Katipunan. Gregoria de Jesus, ipinanganak noong May 9, 1875 sa Caloocan, asawa ni Andres Bonifacio at tinawag na Lakambini ng Katipunan. Gumamit ng estilo ng kundiman o awit ng pag-ibig at tula upang ipahayag ang malalim na pagmamalasakit sa bayan kahit ipinagbabawal ito ng mga Espanyol. Tumayo bilang tagapag-ingat ng mahalagang kasulatan at selyo ng Katipunan, kasama sa gumawa at nagborda ng unang watawat ng Katipunan. Naging tagapangalaga ng mga sugatang Katipunero sa panahon ng digmaan. Melchora Aquino. Ipinanganak noong January 6, 1812 sa baryo ng Banlat, Caloocan. Kilala sa tawag na Tandang Sora. Binansagan siyang ina ng himagsikan, ina ng Katipunan o ina ng Balintawak. Kumupkop, nagpakain, nagbigay ng salapi at nagtago sa mga ligtas na lugar sa ilang revolusyonaryong Pilipino na naging biktima ng kalupitan ng mga Espanyol.
Nagbukas ng tahanan para sa pulong o pagtitipon ng katipunan at ginamot ang mga sugatan. Teresa Magbanwa, ipinanganak noong October 13, 1868 sa Pototan, Iloilo. Kilala sa tawag na Nanay Isa o Nay Isa ng mga katipunero. Binansagan siyang Visayan Joan of Arc, anak ng magsasaka at naging matapang na mandirigma at nakipaglaban sakay ng kanyang kabayo. Trinidad Texon, ipinanganak noong November 18, 1866 sa Jolo, San Miguel, Bulacan. Kilala bilang ina ng Kakarong Balintawak, Kandong Gamitero. Matapang na pakikilahok sa mga lihim na pagpupulong at pagpaplano ng mga revolusyonaryong katipunan sa kanyang tahanan sa Balintawak na ginawang tanggapan ng katipunan sa Bulacan, isa sa mga mahalagang kababaihan sa kilusan ng Republika ng Malolos. Doña Gliceria de Villavicencio, ipinanganak noong May 13, 1852 sa Taal, Batangas. Kilala sa tawag na Aling Eryang, palihim na sumuporta sa revolusyon kasama ang asawa, tinawag na Godmother of the Philippine Revolution. Para sa ika-4 na araw, ilapat ang Hanay A sa Hanay B. Para sa Hanay A, lakambini ng Katipunan, nagtatag ng KKK, Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, dakilang paralitiko, tandang sora, utak ng Katipunan, Visayan Joan of Arc, ina ng Biak na Bato, Godmother of the Philippine Revolution. Para naman sa Hanay B, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, Andres Bonifacio, Gregorio de Jesus, Emilio Jacinto, Teresa Magbanwa, Apolinario Mabini, Julian Nakpil, Trinidad Texon, Doña Villavicencio. Narito ang mga tamang kasagutan.